Ang lihim ni Leonardo, hindi ako mapakali buong gabi. Ang mga salitang binitiwan ni Veronica ay parang tinig na paulit-ulit na umukit isipan ko kung alam mo lang ang ginawa niya, hindi mo siya mamahalin. Gusto kong maniwala kay Leonardo, gusto kong paniwalaan na ang taong nakilala ko ngayon ay hindi na ang taong sinasabi nila. Pero paano kung mali ako kinabukasan? Hindi siya bumaba para mag-almusal? Wala rin siya sa veranda o sa opisina. Ang sabi ni Martha, umalis daw siya ng maaga, may aasikasuhin. Pero sa loob ko, alam kong may tinatakasan siya. Hindi negosyo kundi sarili niyang nakaraan. Nang hapon na hindi sana napigilan, ang sarili kong magtanong, Manang, Martha, sabi ko, totoo po ba na may masamang nangyari noon? Kay Sir Leonardo tungkol kay Clara, napahinto siya halatang nagulat sa tanong ko, Althea, Anya, hindi ko alam kung ako ba ang dapat magsabi nito. Pero dahil nakikita kong malapit ka na sa kanya, siguro oras na rin umupo siya sa tabi ko at marahan niyang sinimulan. Ang kwento ng buhay pa si Clara masaya silang mag-asawa, pero naging abala si Leonardo sa negosyo at nakalimutan niyang tawrin ng asawa niya na marupok na nag-iisa. Isang gabi nakipagtalo sila at sa gitna ng galit pinalis ni Leonardo. Si Clara umalis ito sakay ng kotse, pero hindi na nakabalik na aksidente siya sa daan. Parang biglang lumamig ang paligid dahil doon patuloy ni Manang Martha sinisi ni Leonardo. Ang sarili niya simula noon nagbago siya. Hindi na siya nagtiwala kahit kanino at sa tuwing may babaeng lumalapit tinataboy niya. Kaya siguro ganun din ang trato niya sa'yo. Noong una tahimik, ako naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung awa ba o sakit ang nararamdaman ko, pero malinaw sa akin si Leonardo ay hindi masamang tao, isa lang siyang lalaking binago ng pagkakamali. Pagdating ng gabi dumating siya, lasing mapula ang mata. Leo, sabi ko habang inaagaw ang bote ng alak, tama na masasaktan ka na naman. Bakit mo pinakikialaman ang buhay ko? Althea, garalgal niyang tanong, dahil gusto kong tulungan ka. Tumawa siya pero may paitulungan. Hindi mo ako kayang tulungan. Walang makakatulong sa taong kagaya ko pumatay ako. Althea, pumatay ako ng taong mahal ko. Napatitig ako sa kanya. Hindi mo siya pinatay. Mahina kong sabi. Nagkamali ka lang, pareho lang. Yun sagot niya sabay tingin sa akin ng mata-mata. Dahil sa akin wala na si Clara. Kaya huwag mo akong mahalin, Althea. Hindi kayang maging dahilan ng pagkawasak mo. Ngunit bago pa ako makasagot, bigla niyang hinawakan. Ang mukha ko mahigpit pero may panginginig. Bakit mo ginagawa to? Bakit hindi ka tumatakbo palayo? Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, walang alinlangan kong sinabi. Dahil kahit gaano kalaki, ang kasalanan mo, Leo, mas malaki ang puso ko para patawarin katahimik siya. Tanging mga patak ng ulan sa labas, ang maririnig at bago siya tumalikod, narinig ko ang isang salitang halos pabulong salamat, pero sana ho wag mong pagsisihan sa gabing yon. Alam kong nagsimula na ang pinakamahirap na bahagi ng lahat, ang magmahal sa isang lalaking ayaw magpatawad sa sarili at alam kung kahit anong gawin ko darating, ang araw na pipiliin kung masaktan para lang manatili sa tabi niya. Simula ng gabing, yun nagbago ang lahat sa pagitan naming dalawa. Hindi na namin kailangang magsalita para maramdaman. Ang koneksyon namin sapat na ang mga sulyap, ang mga tahimik na sandali, at ang mga ngiting tila nagkukubli ng parehong sakit. Pero habang unti-unti kong natutunan kung paano magmahal, naramdaman ko rin kung gaano kabigat. Ang mundo kapag ang taong minamahal mo ay ayaw ding mahalin ang sarili niya. Isang araw dumating si Veronica nang walang palam na kasimangot siya. At sa likod ng kanyang matamis na ngiti, may halong panlilin lang, Althea, sabi niya. May dapat kang malaman. Wala akong kailangang malaman mula sa'yo, sagot ko mahinahon. Pero mariin ngumiti siya bahagyang naglakad palapit. Alam mo bang, bago pa siya naging asawa ni Clara, ako muna ang minahal ni Leonardo, pero iniwan niya ako para sa kanya. At ngayon ikaw naman ang nagpapaloko sa parehong lalaki. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig, hindi dahil naniniwala ako sa kanya,
kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi niya puno ng puot, puno ng galit. Tama na Veronica, putol na tinig ni Leonardo mula sa likuran. Pareho kaming napalingon, nakatayo siya sa may pintuan, seryoso at baka sa mukha. Ang pagpipigil ng damdamin, umalis ka, dagdag niya. Hindi mo ako pwedeng paalisin, Leonardo, sagot ni Veronica. Dahil lahat ng lihim mo, alam ko tahimik siya. Pero nang tumingin siya sa akin, alam kong may tinatago pa siya. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Naglakad-lakad siya sa veranda. At nang lapitan ko siya, marahan siyang nagsalita. Althea, may totoo sa sinabi ni Veronica. Mahal ko siya noon. Pero hindi ko siya pinili dahil si Clara, ang babae na naniwala sa akin. Kahit alam niyang sirang-sira na ako, tahimik akong nakinig. Pero sa loob ko parang may humigpit sa dibdib ko. Leo, sabi ko, hindi ko kailangang marinig lahat ng nakaraan mo. Ang gusto ko lang, ang ngayon ngumiti siya mapait at paano. Kung bukas magbago ako. Paano kung masaktan kita? Baka mas masakit. Kung hindi ko susubukan, sagot ko, mas gugustuhin ko ng masaktan. Ang alam kong minahal kita kaysa mabuhay sa takot na hindi mo ako tinanggap. Lumapit siya sa akin. Hindi ko alam kung dahil sa ulan o sa mga luha, hindi ko na namalayan. Pero naghalo ang lamig at init ng mga sandaling yon. Marahan niyang hinaplos ang aking pisngi. At sa unang pagkakataon, hinalikan niya ako mahina, puno ng pangako at pagdududa. Ng takot at pag-asa, at sa halik na yon, alam kong hindi na ako bihag ng kasunduan, isa na akong babae na kusang minamahal at kusang umiibig. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga matang nagmamasid si Veronica. At sa mga susunod na araw, gagawin niya ang lahat, kahit masira ang pangalan ko, kahit sirain ang natitirang tiwala ni Leonardo, para lang mapatunayan na hindi ako karapat-dapat sa kanya.